Mga iniibig ko mga kapatid sa Panginoon sa buong mundo, ang COVID-19 o itong tinatawag na coronavirus ay kasalukuyang pumupuksa ngayon sa marami mga tao sa buong mundo. Sa loob lamang ng maikling panahon, libu-libong mga tao na ang namatay bunga ng virus na ito. Marami pa ang nasa panganib at marahil ay mamamatay rito. Bagamat ito ay nagpasimula bilang isang medical crisis, ang virus na ito ay isa na rin ngayong malaking pagsubok ng ating pananampalataya at mayroong malaking epekto sa ating kasalukuyang paglilingkod. Subalit sa kabila ng malaking kasiraan, nadulot nito sa buhay ng maraming tao, tayong mga anak ng Diyos at tayong mga fourth watchers ay hindi dapat sumuko sa takot at sa lagim at sa kasalukuyang dahilan ng pandemic na coronavirus na ito. Kailangang labanan natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya mula sa salita ng Diyos at ng mga turo ng mga sugo ng Diyos. Manatiling tama ang impormasyon at ang ating kaalaman patungkol sa coronavirus sa pamamagitan ng makikinig ng tamang balita na mula lamang sa mga ahensya ng pamahalaan at ng mga pagkakatiwalang news sources. Huwag magkalat ng fake news. Bilang tagapagdala ng katotohanan, kailangan nating tanggihan ang mga maling impormasyon patungkol sa coronavirus. Ang maling balita o kasinungalingan ay singpanganib ng virus na ito, kung hindi man ay mas malala pa ito. Lalong magpakabanal at magtalaga sa paglilingkod sa Diyos sa mga araw na ito. Lalong lubos na manalangin, magsisi sa ating mga kasalanan at hanapin ang kapatawaran ng Diyos. Kapag tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon, ang ating mararanasan ay ang Kanyang tulong at pagliligtas at ang ating mga panalangin ay ating kalasag mula sa mapanirang virus na ito. Kapag tayo'y nananalangin, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ang magbabantay sa ating mga puso at isip na kay Kristo Jesus. Parang mas madaling matakot at magulumihanan ngayon dahilan sa nangyayari sa ating mundo. Subalit, aking kayong hinihikayat na manatiling maliwanag, mapayapa at listo ang inyong mga pag-iisip. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mangamba, gaya ng sabi ng salita ng Diyos. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Hindi tayo kailanman pinabayaan o iniwanan man ng Panginoon. Ang pangako niya sa atin, kung tayo ay manganganlong sa Kanya at gagawin natin siyang kublihan, ay walang masama o anumang salot ang dadapo sa atin. Magpakumbaba tayo sa mga panahong ito na ang ating henerasyon ay naghahanap ng kasagutan sa ating hinaharap na malaking pagsubok. Huwag magmataas, huwag isipin na tayo'y mas matuwid kaysa sa iba sa kabila ng malagim na bunga ng virus na ito sa mundo. Manatili ang katotohanan na mahal ng Diyos ang sanglibutan at ayaw niya na ang sino man ay mapahamak kundi magtamo ng kaligtasan mula sa Kanya. Ang coronavirus at ang iba pang mga salot ay hindi nangangahulugan na pinaparusahan ng Diyos ang ating henerasyon, kundi ito'y isang paalaala lamang sa atin na maliban na ang tao ay maglingkod sa Diyos, ang kasamaan ay naririyan lamang upang dalhin sa kapahamakan ang hindi nagsisisi. Nais kong ipabatid sa inyong lahat na kayo'y laging nasa aking puso at ang panalangin araw-araw. Walang virus na makapaghihiwalay sa atin
Lagi akong naririto upang kayo ay akayin ko sa kasakdalan ang kapayapaan na mula sa Panginoon at ang kanyang masaganang biyaya ay dumaloy nawa sa inyo. Manatili kayong masaya, malakas, malusog na naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, tayo ay manalangin. Amang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo sa aming pangangailangan na ang virus na ito na sumisira ng maraming buhay ay iyong aawatin at ilalabas sa aming mga sambahayan, sa bawat isa sa amin. Ang virus na ito ay iyong gapusin at ilagay doon sa hadis ng pagdurusa. Kami gawin mong malaya at maglingkod sa iyo. Aming pagsisihan ang aming mga kasalanan at kami ay magiging kabahagi sa iyong mga gawain. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Amang Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.